salamat sa ating praise team na nag-lead sa ating praise and worship. Good morning sa ating lahat. Praise the Lord. At nandito po tayong lahat ngayon para mag-worship sa ating Diyos. No? Ang dami pong nangyari this week. Yung week na to, sobrang daming nangyari. Sunod-sunod yung mga patay. Patay na po si Tito Romy, kapatid ni Nanay Ter, last Wednesday. Namatay na rin po yung lola ni Ma'am Raquel, 99 years old. Magwa 100 na sana ngayong March, pero namatay. Sunod-sunod rin yung mga parade. No? Military parade, kung ano-ano dyan. Sunod-sunod yung mga misa. At kahapon, yung pluvial. Isa sa mga highlights ng pesta. No? So, today is last day na ng Peña Francia na pesta. Bukas, back to normal na. No? To start with, meron na naman po tayong tanong. No? Yan naman lagi pag introduction. Kung commitment ang pag-uusapan, when we talk about commitment, ano pong pinagkaiba ng politician sa babae? Kung tatanungin mo ang isang politician and ang isang woman, anong pinagkaiba nila? Politician and woman when it comes to commitment. Start natin yung politician. When politician says yes, it means maybe. No? So, pag mga politician, pag nagsabi ng yes, huwag kayong umasa kasi ang ibig sabihin pala niyan is maybe. No? When a politician says maybe, it means no. No? So, maraming mga politician, sige, baka siguro kaya. No? Pag nagsabi na siya ng maybe, ibig sabihin niyan, no. Punta na natin yung babae. When a woman says no, it means maybe. No? Kaya nga diba, yung mga naliligaw, kahit na sinabihan ng no, di pa rin yan nawawala ng pag-asa kasi it means maybe. When a woman says maybe, it means yes. Okay. Brothers and sisters, but when we pray to God, God's response often fall into three category. No? Yung sagot ni Lord sa prayer natin is merong yes, wait, and no. So kay Lord, walang maybe. No? Tatlo yun. Yes, wait, and maybe. Yes means immediate blessing. Okay? Wait means impending blessing. So, mag-wait lang tayo, may coming na blessing. Pag no, anong meaning pag nag-no si Lord? Blessing pa rin. Still blessing. But, blessing in disguise. No? So, ito po yung title ng message natin ngayong umaga. The blessing in disguise. So kay Lord, wala po tayong talo. No? Ano ba sa English lang, kay Lord, wala tayong talo? Ma'am Rosal, meron kasi tayong kaibigan dito na Amerikano. Kay Lord, wala tayong talo. There is no losing in the Lord. No? Yes, no, wait. It all means blessing. Okay. Today we will discover the blessing behind God's denial to our prayers. So yan po yung title, The Blessing in Disguise. So normal po, mga kapatid. It's very common and very natural na kung hindi ibibigay ni Lord yung pinagpipray natin, makakaramdam tayo ng rejection. We feel rejected and abandoned when God rejects our prayers. Okay? At mahirap makita para sa atin. Lord, nasaan yung blessing? No yung answer ni Lord sa prayer, pero Lord, saan ang blessing mo? No?
pag no ang response. The word of the Lord gives us three profound meanings and blessings of God's denial to our prayers according to His perfect will and wisdom. First blessing. God's no. It's not a rejection. It's a redirection. God, by saying no, is just guiding us, redirecting us toward His perfect plan for our lives. So it is not a rejection. It is a redirection. Genesis 37:28. So when the Midianite merchants come by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to Ishmaelites who took him to Egypt. So grabe po yung naranasan ni Joseph, mga kapatid. Grabe po yung nangyari sa buhay. Kung alam niyo po yung story ni Joseph, no? Hindi po basta-basta. Siguro kung tayo sigurong nakaranas sa buhay ni Joseph, yung nangyari sa kanya, nangyari rin sa atin. Siguro ang iba sa atin, hindi lang siguro na-discourage. Yung iba siguro matagal na nag-backslide. Dahil sa napakabigat na pangyayari sa buhay. Isipin nyo, from betrayal to slavery to imprisonment, binitrade siya ng mga kapatid niya. Tinraidor, Tagalog. He was betrayed by his brothers. Ibinenta. Grabe. Tinraidor na pinagkakitaan pa ng mga kapatid. Binenta para maging alipin. At ang matindi, nakulong sa kasalanang hindi naman niya po ginawa. Rape ang kaso. Nakulong. Subalit mga kapatid, ang lahat pala ng mga pangyayari ito sa buhay ni Joseph ay plano na ni Lord. Ito pala ay redirection upang siya ay isang maging leader ng Egypt. Redirection ni Lord upang siya ay maging savior, hindi lang ng Egypt na bansa, kundi savior ng buong pamilya niya. The story of Joseph shows that God's redirection, though painful, was essential for achieving a greater purpose and blessing. Keep in mind that in our prayers, God never rejects us. Most of the time, He redirects us. So wala pong rejection kay Lord. Redirection ang tawag doon. Pag hindi sinagot yung prayer mo, merong ibang direksyon si Lord sa buhay mo. Minsan, akala natin, pag hindi sinagot ni Lord yung prayer natin, feeling natin, rejected tayo ni Lord. Feeling natin, pag sarado yung pinto na kinakatok natin, feeling natin, wala na tayong patutunguhan. Pag hindi binigay ni Lord yung prayer natin, conclusion natin sa mga sarili natin, tapos na si Lord sa atin. Pero mga kapatid, hindi po. Hindi. What if? What if? Kaya hindi sinagot yung prayer mo ni Lord kasi gusto kanya lumipat sa ibang direksyon. What if? Kung sarado ang pinto, meron palang ibang pintong binuksan si Lord para sa iyo. What if kaya hindi binigay yung gusto mo kasi merong gustong ibigay sa iyo ni Lord na ibang bagay? Hindi kaya ka hindi natanggap sa tina-applyan mong trabaho kasi baka merong hinandang mas maganda at mas best na trabaho para sa iyo na prepare ni Lord kaya ka hindi natanggap sa ina-applyan mo. Hindi niyo ba naisip 'yun? Hindi mo ba naisip? Hindi kaya hindi ka nakapasa sa exam mo, hindi ka nakatapos sa pag-aaral mo kasi mas gusto ni Lord na maging successful kang businessman? Pwede. Di ba yung gusto ni Lord sa'yo? Hindi kaya hindi binigay ni Lord yung pinagpipray mong
Bike? Tagal mo nagpipray ng bike? Sino nagpipray dito ng bike? Hindi binigay ni Lord kasi yung gustong ibigay ni Lord, motor. Ha? Minsan katok tayo ng katok ng katok sa pinto na hindi naman po talaga para sa atin. Iyak tayo ng iyak sa pinto na sarado na kandado na hindi natin alam na meron palang ibang pinto na binuksan si Lord para sa atin. Ito po yung tinatawag nating redirection. Ito yung perfect and best na plan ni Lord sa atin. So kung mayroon kayong prayer ngayon, kung mayroon kayong pinagpipray ngayon na matagal na hindi pa rin sinasagot ni Lord, sipin natin na hindi tayo rejected. Maging aware lang tayo na the Lord is redirecting us to another direction. So wag po tayong ma-discourage, mas maging excited pa tayo. Second blessing. God's no is not a rejection, it is a restriction. Restriction is a limitation or boundary placed on someone to guide and protect. So the key word here is the word protect. Hindi sinasagot ni Lord yung prayer mo kasi gusto kang protektahan. God sometimes denies our prayers because He wants us to keep from harmful situation and unseen dangers. Gusto tayong protektahan ni Lord kaya hindi sinasagot yung prayer mo. Haba naman ito. Which of you, if your son asks for bread, will give him stone, or if he asks for fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Jesus here is not only talking about God giving good things, but Jesus also impressed the idea that God would never answer our prayers with evil, emptiness, and deception. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng isang bagay na makakasama sa atin. Walang matinong ama na magbibigay ng ahas sa kanilang anak dahil alam nila ito'y kakasama at ikakapahamak ng kanilang anak. How much more si God na ating Heavenly Father? Hindi tayo ipapahamak at hindi tayo bibigyan ng isang bagay na makakasama sa atin. Meron pong isang bata na nagugutom habang nanonood ng TV. Sabi niya sa tatay niya, Tay, Dad, nagugutom ako, gusto kong kumain ng tinapay. So ang ginawa ng tatay, pumunta sa kusina, kumuha ng tinapay sa ibabaw ng rep. Pagtingin ng tatay doon sa tinapay, meron na po palang amag. Sabi nung dad, anak, hindi mo to pwedeng kainin kasi meron ng amag. Pero yung sabi nung anak, okay lang yan, Dad. Kahit may amag, kakainin ko pa rin. Kung kayo yung tatay, ibibigay nyo, alam nyo may amag, hindi ibibigay dahil alam niya na ito'y makakasama sa kanyang anak. Mga kapatid, may hinihingi tayo kay Lord na hindi ibibigay ni Lord dyan sa atin dahil alam niyang makakasama yan sa'yo. Pinoprotektahan ka ni Lord. Alam ni Lord lahat ng bagay, lahat ng consequences, outcome, lahat ng mangyayari sa inaharap, alam niya lahat. At alam niya kung ibibigay niya sa ito'y makakasama. Hindi niya to ibibigay. Minsan kinu-question natin si Lord. Minsan nadi-discourage tayo. Minsan nagtatampo tayo kay Lord. Lord, simpleng request lang, hindi mo pa maibigay. Tagal-tagal ko na itong pinagpipray. Minsan may kasama pang sumbat, no? Sinusumbatan natin si Lord. Lord, faithful naman ako sa inyo. Active naman ako sa simbahan. Lord, obedient naman, nag-aabide naman ako sa inyo. Lord, lagi ako dito sa church. Ang tagal ko nang naglilingkod sa inyo. Oh, may
Kasama pang sumbat. Hindi sinagot ni Lord dahil gusto niya tayong proteksyonan. Sino dito yung nag-a-apply ng visa? No? Hindi ba naisip nyo? Hindi kaya hindi ma-approve yung visa natin dahil alam ni Lord na kung pumunta tayo sa isang malayong lugar, mapapahamak tayo. Naisip nyo ba yun? Hindi kaya hindi naayos yung relasyon mo sa boyfriend mo o girlfriend mo dahil gusto ni Lord na ilayo ka sa maling tao. No? In the first place, na yung relasyon nyo naman na yan is toxic na relasyon. Hindi sinagot ni Lord yung prayer mo na magkabalikan kayo, hindi maayos yung relasyon nyo dahil alam niya na baka balang araw magiging isa kang battered wife. Ngayon, okay pa. Responsible, mabait. Pero pag kinasal kayo, ano kaya? Alam niyo ba ang mangyayari? Hindi kaya dahil hindi natuloy yung plano mo sa sarili mo, meron tayong mga kanya-kanyang plano, hindi talaga matuloy-tuloy. Hindi talaga iaalaw ni Lord. Hindi kaya dahil alam ni Lord na ito'y ikakapahamak natin. May point sa buhay namin ni Pastoral Love na nag-desire kami na mag-ministry kami sa Visayas. Merong time sa life namin. 9 years kami nag-ministry sa Luzon, 11 years sa Mindanao, sa Visayas, wala pa kaming experience kahit isang taon. Sabi ko kay Love, ano kaya, subukan natin sa Visayas. So nag-apply ako. Nag-apply kami sa isang city church, key church, sa Visayas City. Hindi ko na sasabihin kung saan. And to make the long story short, hindi po inalaw ni Lord. After 1 week, meron pong pumutok na napakalaking problema sa simbahan na yun, mismo na yun. At tinawagan ako ng pastor na kaibigan ko na malapit sa lugar, bro, buti hindi ka natuloy dito. It's not a rejection. It is a restriction, protection of the Lord. So wag po tayong madi-discourage kung yung prayer natin is no ang sagot ni Lord. Okay lang yun. Gusto lang tayong proteksyonan ni Lord. And last, God's no is not a rejection, it is a reformation. No? From the word form, reform. No? Reformation is an act of making an improvement or development. When God denies or withholds something from us, He wants to shape, develop, and refine us. Ito po ay para sa ating character reformation, maturity, and tinatawag natin spiritual growth. Hindi sasagutin yung prayer mo kasi mayroon pang gusto si Lord na gawin sa buhay mo. Gusto ka pa niyang mag-grow, mag-mature, i-refine, i-develop, i-reform. Si Paul, 3 times, 2 Corinthians 12:8 and 9, 3 times I pleaded with the Lord to take away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weaknesses. So alam niyo mga kapatid, 3 beses na nalangin si Paul. 3 times siya nag-pray. Lord, pwede ba napakialis na tong thorn in the flesh na to? So meron pong tinatawag doon na thorn in the flesh. So ito pong thorn in the flesh, ito po ay pinaniniwalaan ng ibang mga authors na malubang sakit ni Paul. Meron siyang napakalubang sakit o meron siyang napakabigat na dinadala-dala sa buhay niya. And he pleaded to the Lord, Lord, pwede ba? 3 times. Pwede niyo bang alisin to sa buhay ko? Itong thorn in the flesh na to, Lord. 3 times nag-pray, 3 times din dininay ni Lord. 3 times sabi ni Lord, no. Subalit kung titignan natin yung verse, mga kapatid, God's no is not a rejection. It is a reformation on Paul's part.
Dahil yung pag-deny ni Lord kay Paul ay merong kaakibat na reminder. Tingnan niyo po yung reminder ni Lord. Si Lord po nagsasabi niyan. Sabi ni Lord, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses." No? So as if the Lord is saying, as if sinasabi ni Lord kay Paul, "Paul, hindi ito parusa para sa iyo. Hindi ito para pahirapan ka. Hindi ito para ma-discourage ka sa ministry mo. Tandaan mo, Paul, sagana ang aking biyaya. Supisyente ang grace ko. No? At sa pamamagitan nito, mas lalo kang magtitiwala sa akin at mas lalo mong makikita ang aking kapangyarihan." Yun po yung purpose ni Lord. So simple lang po yung gusto ni Lord sa buhay ni Paul. Gusto ni Lord na ma-develop si Paul sa kanyang faith, patience, humility. Kaya hindi po sinagot yung prayer. Hindi sinagot ang prayer kasi gusto ni Lord na mag-grow pa tayo, ma-reform tayo, ma-develop tayo. So, ang challenge mga kapatid, kung meron po tayong pinagpipray kay Lord, siguro ang iba sa atin may sakit. Matagal na natin pinagpipray yung sakit natin. Pabalik-balik na tayo sa ospital. Ang laki na ng gastos natin. Lord, kailan nyo papagalingin tong sakit ko? Mga kapatid, as if the Lord also is saying to us, "My grace is sufficient." Kahit hindi ka gumaling, sagana ang aking biyaya. Patuloy lang po sa pananalangin kahit walang answer si Lord, kahit negative ang answer ni Lord. Siguro ang iba sa atin hanggang ngayon, meron tayong tinatawag rin na meron tayong sariling turn in the flesh na sarili nating buhay, sa sarili natin. Meron tayong problema na dinadala-dala. Ito masiguro ay emotional, social, financial struggle. Mga kapatid, patuloy lang tayo mag-abide at magtiwala kay Lord. God's power is made perfect in our weaknesses. The more na nahihirapan tayo, the more na makikita natin ang kapangyarihan ni Lord. Kung hanggang ngayon, denied pa rin yung prayer natin, hindi pa rin sinasagot ni Lord yung prayer natin na, "Lord, sana magbayad na yung mga nagkakautang sa akin." Yung mga nagkakautang ba sa inyo? Pinagpipray niyo ba sila? "Lord, sana magbayad na si Jose sa utang niya sa akin." Hindi pa rin binabayaran hanggang ngayon. So, advice lang, wag po tayong ma-stress kung hindi po sila magbabayad. Pag-pray na lang pa rin natin sila. Dahil alam niyo, yung mga nangungutang, biglang nagkakasakit yan. Amnesia, pagkabulag, pagkabingi, pagkaulyan, ang daming sakit. So kung hindi pa rin sinasagot ni Lord na sana magbayad tong mga tao na, sige lang, okay lang. The Lord is working sa buhay natin. Gusto niya pong i-develop yung faith natin, patience natin, humility natin. The Lord is refining us, developing us. So kung hindi po in-answer ni Lord yung prayers natin, okay lang. Meron pong blessing na nakatago dyan sa sagot ni Lord na no. Even when God denied our prayers, mga kapatid, let us continue to worship the Lord because He is guiding us to a better direction. Let us continue to thank the Lord kahit na po hindi sinasagot ang prayers natin because we believe that the Lord is protecting us from harm and danger. Let us continue to serve God kahit po no ang answer ni Lord because we believe He is transforming us to become more like Him. So ito po yung blessing in disguise. God's no is not a rejection, it is a redirection, it is a restriction, and it is a reformation. Good morning po sa ating lahat.